Palakpakan po natin ang bigas na palakpak ng ating Panginoon. Praise the Lord. At welcome po kapatid sa ating pong kaibigan. Ewan ko po kung sino po ang nagdala po rito sa kanya at nag-invite ang ating mahal na kapatid, beloved brother Jerome. Amen. Nakita ko po sa kapatid. Siya po ay bulag, mga minamahal. Pero salamat sa Panginoon at nakasama po natin siya sa umagang ito. Sino po ba ang nagdala po rito kay Brother Jerome? Siya lang? Brother Jerome, ikaw lang nagpunta rito? Yes po. Amen. Praise God. At tunay kapatid na ikaw ay pinagpala dahil ikaw rin ay tinatawag ng Panginoon upang paglikuran mo siya sa Spirit at katotohanan. Amen. Praise God. Hallelujah. At ngayon po mga minamahal, tayo po muli ay mag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoon. Sino po po kapatid ang alive na alive po dyan? Magsabi, praise the Lord. Praise the Lord! Sabihin po yung minamahal na napakabalagang mag-please ni Brother Elion pagkatapos pag-please na si Brother Noel. Kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang isang tao, pagkus kapatid siya na po ay dapat mabuhay sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos, which is the Word of God. Amen. Dahil sabi po ng Biblia mo namahal sa Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya po, ito po ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay paulit-ulit kapatid na kinakailangan makinig ng salita ng Diyos. At ang sabi mo ng banal na kasulatan, ang mga tunay kapatid, na mga tunay na anak ng Diyos ay palaging nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po mga minamahal ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Ito po ay aking pong binigyan ng pamagat, pagtitiis. Or sa English, endurance, kapatid. Pagtitiis. Babasahin po natin mga minamahal dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 up to 13, kapatid. Pagkatapos po nung babalikan po natin, atin po itong himay-himayin, kapatid, versikulo per versikulo upang ating lubusan itong maunawaan mo naman. Anong sabi dito? Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Mga minamahal, naniniwala po ba tayo na tayo po lahat ay nasa biyaya ng ating Panginoon Jesus? Amen. Amen. So ano po sabi po ni Pablo kay Timoteo? Si Timoteo kapatid, siya po ay isang manggagawa ng Diyos. Kasama po siya, mga minamahal, sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na under kay Pablo. Kumbaga kapatid, ako po ang pastor po rito na itinatasan ng Panginoon. Ang mga manggagawa po rito, sino po? Ang mga tumatayo sa banal na pulpito ng Panginoon ay kasama po na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ay lahat kapatid ay kamagagawa ng Panginoon. Ganoon din po kapatid si Timoteo. So, sumulat kapatid si Pablo kay Timoteo, sabi po niya, mga minamahal, sabi po dito sa 2, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo. Sabi mo niyo, makapagtuturo. Makapagtuturo naman sa mga iba. 3, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Amen. Mabuting kawal, soldier of Christ, kapatid. Sino po ba naniniwala po rito na ang mga sundalo ni Kristo ay tayo? Amen po ba? Amen. Tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Kapag sundalo ka ni Kristo, mga minamahal po sa literal, dito po sa
sa daigdig na ito, mga minamahal, yung mga sundalo, sila ang mga tagapagtanggol ng ating mga bansa. Yeah. Mga sundalo sa Amerika, sundalo sa Russia, kahit anong bansa, meron mga sundalo, kapatid, Yeah. ang kanilang tungkulin ay ipagtanggol Yes. ang bansa po nila. Amen po ba? Ipagtanggol ang kapakanan ng mga tao. At sila po ang magiging modelo o huwaran, kapatid, ng pagiging isang tunay na sundalo. Amen. Patuloy yung basa, kapatid. Pagkatapos, babalikin na po natin po natin. Tuloy yung basa natin. Yeah. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi mahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal. Sino po ba ang nagtala ng pagkakawal po sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil tayo po yung mga kawal ni Kristo. Amen? Mga sundalo ni Kristo. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan, hindi binibigyan ng korona, maliban na kung makapaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagbabagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay na binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo, na siyang pinagtiisan ko. Sabi mo na yung pinagtiisan ko. Na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa mga tampalasan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya ating tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa hinirang. Dahil sa mga hinirang. Upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y mga mamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayo kasama niya. Kung tayo'y mga titiis, ay magagahari naman tayo kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya rin tayo. Kung tayo'y hindi makatapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, kapatid, babalikan po natin ito ay ating pong himay-himayin ang mga salitang ito ng ating Panginoon mula sa bibig ni Apostol Pablo. Balikan po natin yung 1 hanggang 4, kapatid. Na tayo po nito dapat, pangminaman na, tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo po dapat, pangminamahal, ay magtiis din naman. Dahil tayo po yung mga kawal ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko po kanina, kapatid, bilang isang kawal ng isang bansa, kanyang ipagtatanggol ang nararapat, kapatid, sa kanyang sinumpaang tungkulin. Yeah. At ang kanyang pagiging sundalo ay mayroong pagtitiis. Hindi ka pwedeng maging sundalo, kapatid, kung wala kang pagtitiis. Dahil bago ka maging sundalo, mga minamahal, nandiyan na po ang grabing training. At kapag sundalo ka, kapatid, pumapasok ka sa isang labanan na hindi mo alam kung ikaw ay mamamatay, pero ginagawa mo ang bagay na yon dahil ikaw ay isang itinilagang sundalo ng ating gobyerno. Amen? Sa ganun din, kapatid, bagay, tayo po ngayon sa espiritual na mga bagay, tayo po ngayon ay mga sundalo ni Kristo. Amen. At bilang sundalo, kapatid, Yeah, right. meron kang dapat pagtiisan.
magtitiis ka para sa Ebanghelyo, magtitiis ka sa pagiging isang Kristiyano, at magtitiis ka, kapatid, dahil yon ang gusto ng Panginoon, dahil tayo itinalaga bilang mga sundalo ni Kristo. Ibig sabihin nun, kapatid, bilang sundalo ni Kristo at bilang Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon, kapatid, hindi po ito pabiro-biro at hindi po ito papitik-pitik, kapatid, bilang pagiging kawal ni Kristo. Meron kang isasagawa. Unang-una, kapatid, kagaya ng sinabi ni Pablo na sa dos, kapatid. Ang sabi po, minamahal niya, ang mga bagay na yung narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat. Tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. Kung tinuruan po, kapatid, ni Pablo si Timoteo, binibigyan ngayon ng habilin, kapatid, itong si Timoteo, mga minamahal, na siya rin po, kapatid, ay mag-share ng mga bagay na espiritual na kanyang natutunan kay Apostol Pablo. Amen. And likewise, kapatid, ganoon din po tayo. Kagaya po ni Timoteo, tayo rin ay parang kausap ni Pablo rito, kapatid. Nagal din po ang ating gawin. Huwag nating sarilinan ang biyayang ating tinanggap mula sa Panginoon. Amen. Kailangan, kapatid, na ating po itong ibahagi, ating po itong i-share, kapatid. At sa iyong pag-share ng gospel, nandyan, kapatid, na mapapahiya ka. Nandyan po, kapatid, na ikaw ay iinsultuhin. Nandyan po, kapatid, na ikaw ay pagtatawanan, kapatid. Pero ang alam ko sa mga sundalo ni Kristo, sila ay hindi sumusurrender. Sila ay mananatili, kapatid, na nakatayo, na nakikipaglaban sa mga salita ng Panginoon. Ang salang Biblia, fight a good fight of faith. Amen? Meron kang titiisin, kapatid, bilang isang sundalo ni Kristo. Mga minamahal, ang sabi po ni Pablo dito, hinalimbawa niyang muli at sinabi niyang muli kay Timoteo, ng ating paglilingkod sa Diyos ay para bagang tayo'y tumatakbo sa pararuang pagtakbo, kapatid. Nasa race po tayo. At ang mga mananakbong ito, kapatid, sila'y merong disiplina at meron silang pagtitiis. Ano ang disiplina? Ang disiplina po nila, kapatid, upang sila po'y manatiling malusog, malakas ang kanilang pangangatawan, upang sa kanilang pagtakbo ay makarating sila doon sa finish line, kapatid. Meron silang ginagawang pagtitiis. Ano po yun? Wala silang mga bisyo. Palaging nagpa-practice, kapatid. Maging kanilang mga kinakain, kapatid, ay kanilang pinipili upang malusog ang kanilang pangangatawan. At habang sila'y tumatakbo, hindi maiwasan na sila po ay matitisod. Amen po ba? Matitisod sila pagkatapos sila ay mabubuwal. Pero ano ang kanilang gagawin? Sa kanila, kapatid, pagkatisod sa kanilang pagkadapa sa semento o sa kalsada na kanilang ginagamit upang takbuhin, kapatid, ang gagawin po nila, pilit silang tumatayo at sila'y nagpapatuloy sa kanilang pagtakbo upang makarating sa finish line. Amen po ba? Mga minamahal, ganun din daw po, kapatid, ang mga Kristiyano. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2 verse 5, kapatid, na ang mananakbong ito,
hindi po sila tatanggap daw po ng premyo o ng korona kung hindi sila tatakbo. Tayo po kapatid na mga Kristiyano, nasa ilalim po tayo ng tinatawag na sanctification process. Amen po ba? Kagaya ng napag-aralan natin 2 Sundays ago. Yung sanctification, nandun po sila sa proseso nun at sila kapatid ay hindi tumitigil. Dahil ang sanctification process kapatid, ito po ay sa hanggang huling hininga ng iyong buhay. Amen. Hindi po pwede kapatid, hallelujah, na ikaw ay nasa ilalim ng pinapagimbalan ka ng Panginoon, tumakbo ka kapatid ng 1 kilometro, pero ang dapat mong tatakbuhin ay 10 kilometro kapatid. Ano ang mangyayari? Hindi ka darating sa finish line kapatid. Amen. Pero ang tunay na mga mananakbo at tunay na sundalo ng Panginoon, sila'y nagpapatuloy. Bakit? Dahil mismo ang Diyos ang siyang magbibigay sa kanila ng lakas at ng pagtitiis. Amen! Alam po ninyo kapatid, hinalimbawa po yun ni Pablo, yung mga Israelita. Sabihin ba natin na yung pong bagay na yun ay hindi applicable itong ating mga panahon ito? Kapatid, applicable pa rin ang salita ng Diyos. Inalimbawa po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, kung di magkakamali, hinalimbawa ni Pablo ang mga Israelita kapatid. Na sila po, mga minamahal, ito po, babasahin ko kapatid. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo maalaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismo kay Moses sa ulap at sa mga dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkain espiritual at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila. At ang batong ito, iyon ay si Kristo. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa para sa atin. Upang ano? Upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila, gaya ng nasusulat na upo ang bayan upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Mga minamahal kong kapatid, ginawa itong halimbawa ni Pablo, ipinangaral sa mga taga-Korinto dahil kapatid, ito ang naging buhay ng mga ninuno po natin, ang mga Kristyan o mga Israelita kapatid. Sila kapatid ay iniligtas ni Moses, mga minaman, inalayo sa kamay ni Haring Paraon habang sila'y naglalakbay. Supposedly, maglalakbay po sila ng 40 days and 40 nights patungo sa promised land o lupang pangako. Pero anong nangyari kapatid? Instead of 40 days lang and 40 nights, ang kanilang pagbibiyahe, ang kanilang paglalakad, going to promised land, umabot po sila ng 40 years. 40 years. Dapat malapit lang eh. Imagine that, dapat 40 days and 40 nights lang. Pero kapatid, dahil sa kanilang pagreklamo, wala silang pagtitiis, kapatid, nagalit ang Panginoon. Supposedly, kapatid, dahil yung mga Israelita, sila'y piniling bayan ng Diyos. Sila po ay pinili na po ng Panginoon. Iniligtas na po sila. Pero anong nangyari? Hindi sila nakarating sa promised land. Ibinuwal sila ng Panginoon. Pinatay sila ng Panginoon. At alam po ba niyo kung ilan lang po ang nakapasok sa promised land, kapatid? Yung mga matanda, 2 lang po. Si Joshua at si Caleb,
at yung mga 20 years old pababa na edad. Sila ay isinilang na po sa ilang kapatid. Habang sila naglalakbay, nag-asawa po sila, at yung mga batang yon, sila lang ang nakapasok sa lupang pangako. Bakit ginawang halimbawa ito ni Pablo, kapatid? Old Testament na yan, sasabihin po natin. Kasi po, kapatid, tayo po ngayon ay tinatawag na modernong Israelita. Amen. Tayo naglalakbay. Yeah, right. Mahaba ang ating lakbay at ang lakbay po ng isang tunay na Kristiyano hanggang sa pagpikit ng ating mga mata, hanggang sa huling hininga ng ating buhay, kapatid. Hallelujah! Kinakailangan matuto ka na magsisi at magpakumbaba sa harap ng ating Panginoong Jesucristo kahit tayo ay binabalan ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ang pagtitiis, kapatid, ito po ay sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, meron tayong dapat pagtitiis. Kung ating babasahin sa 6, mga minamahal, at ang 10, ang sabi po dito, mga minamahal, ang magsasaka na nagpapakapagod ay siyang unang dapat magkaroon ng bahagi sa mga bunga. Ano yung ibig sabihin nun? Tayo po rin po ay para magsasaka, kapatid. Amen po ba? Ano ang ginagamit na kagamitan ng magsasaka? Yung araro. Ang sabi ng Biblia, kapatid, yung nag-aararo, hindi siya pwedeng lumingon sa kanyang likuran. Kapag lumingon siya sa kanyang likuran, mga minamahal, yung kanyang inaararo ay hindi magiging tuwid. Amen po ba? Kaya Kapampangan, sasarulya. Sasarulya, kaya may kagayang damulag, pistong panayang lalawe at kayang kagulutan at enelalawe kayang pupuntalan korba-korbaya kayang pamanyarul. Kapatid, ganoon din po. Ang isang magsasaka ay kinakailangan, mga minamahal, na ito po ay wala na pong pagtigil pa sa ating pinanggalingan. Amen? Bilang isang Kristiyano, huwag mo nang tingnan ang iyong likuran. Bagkus, ang iyong pag-aararo, kapatid, ay diretso at ang magsasaka. Sila ang unang, mga minamahal, magkakaroon ng bahagi sa kanilang pinagpagalan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi dito sa 7, isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Kristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa bilhin ni David ayon sa aking Ebanghelyo, na dahil sa Kanya ay, ano sabi mo ni Pablo? Dahil sa Kanya ay nagtiis ako ng kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala. Ano ibig sabihin po niya? Dahil sa pangaral po ni Pablo, kapatid, siya'y iginapos, siya'y ikinulong, kapatid, dumanas ng grabing persecution itong si Pablo. Alam po ba niyo, kapatid, si Pablo, kapag siya'y nangangaral ng naman, siya po'y binabato, literal na bato, kapatid, tumatawa sa kanyang katawan, halos patay na po siya. Pero kapag nagkaroon po siya ng ulirat, mga minamahal, siya lamang po ay pupunta sa ibang lugar at patuloy na sa mga ngaral, kapatid. Bakit? Bakit ginagawa yun ni Pablo, kapatid? Patuloy ang basa, mga minamahal. Tuloy ang basa, kapatid. Sarges na tayo. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Yun po, kapatid. Tinitiis ni Pablo ang pagtitiis na yan, ang grabing hirap, kapatid, ang grabing persecution, kapatid, dahil sa mga hirang. Tayo, kapatid, tayo lahat ay
mga hirang ng Diyos. We were all chosen by God. Amen. At ang ginagawa natin ito, kapatid, ating pinagtitiisan, ito po ay para sa mga hirang. At sinasabi nga ni Pablo, kapatid, yung tinanggap na ating salita, Timoteo, ay iyo rin ibahagi. Bakit? Para sa mga hirang. Dahil ang mga hinirang ng Diyos, hindi pa man sila narito, kapatid. Still, inahanap sila ng Panginoon at sa pamamagitan natin bilang isang sundalo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating paghahayag ng mga salita ng Panginoon, kanilang maririnig ang mabuting balita, kapatid, at ang mga hirang na yon ay tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, at ang mga hinirang na yon, sila rin po ay makakasama natin maglilingkod at magpupuri sa Diyos ng mga Amen. Everybody say, praise the Lord. Kinakailangan din naman silang magtiis. Si Pablo, siya'y nagtiis din. Siya'y nakatirikala, kapatid, dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon para sa mga elected, sa mga hinirang ng Diyos na buhay. Kaya po, kapatid, iniisip ko, by next month, manalangin lang po tayo. Anyway, sa susunod na Sunday, ang ating pong itatabi, kapatid, yung prayer and fasting. Bago pa tayo pumunta sa isang labanan, kapatid, ang plano po natin, kapatid, magkukrusada po tayo. Amen. Ang krusada niyon, ang siyang, kapatid, pagharap sa isang spiritual battle. Kinakailangan mahayag ang mga salita ng Panginoon upang sila'y makarinig din ng tunay na Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. At uumpisahan po natin ang kapatid dyan po sa area po ni na Brother Alex po, kapatid. Pagkatapos dito po sa Porac Avenue, pagkatapos doon po sa Bacolores Extension, kapatid, isa-saturate po natin itong matagdap resettlement, mga minamahal. Amen? Dahil yun po, kapatid, ang kabilin-bilin ni Pablo kay Timoteo, mga minamahal. Nasabi po niya, yung narinig mo sa akin ay iyo namang ibahagi sa mga matatapat na mga tao, upang magbahagi din naman ng mga salita o ebanghelyo ng ating Panginoon. Mga minamahal, ang Kristiyano ay dapat mayroong pagtitiis. Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po ang basa ng Panginoon sa ito dito, mga minamahal, ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtin din naman nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Marami po, kapatid, ang mga tinatawag ng Diyos. Marami ang mga hinirang. Ang sabi nga po, kapatid, before the foundation of this world, I have chosen you, said the Lord. Amen. Bago pa tinatag ang sanglibutan ito, wala pa si Eva sa kasiyadan, wala pang earth, wala pang universe, kapatid, pero alam na ng Diyos ang mga pinili po niya. So, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, maraming mga tupa ang nasa ibang kawan. So, mga minamahal, yung mga tupang yun ay titipunin ng Panginoon, kapatid. Sa ating paghahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon, ito ay 2 days, kapatid. Friday night and Saturday night, kapatid. Amen. Ang unang magpipreach, kapatid, Brother Elion, ihahayag niya ang grace ng Panginoon, ang bad news and good news. Yung second night, ang inyong kabagbikod, kapatid, 2 days, upang makarinig talaga ng salita ang ating mga minamahal na kababayan. Amen? Pagkatapos dito sa madagdag, tayo tutungo doon, mga minamahal, sa may Marcos and Makapagal Village, dahil meron na po tayong ipinatayong church po doon. Yung mga maliligtas at ililigtas doon ng ating Panginoon, doon po sila, kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pinakailangan po ng magdagdagan. I'm sorry, kapatid. Bisan, kahit sa kulang na po yung ating mga ngipin, lumilipad na po, nag-aabot na po ang ating sa pasensya na po kayo, kapatid.
Amen. Kaya po mga minamahal, dapat may pagtiisan ang mga Kristiyano. Amen? Everybody say praise the Lord. O patuloy yung basa kapatid 11, tapat ang salita. Kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin naman tayo kasama niya. Kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Ano sabi mo dito kapatid? Balikan po natin. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayo kasama niya. Amen? Palakpakan po natin. So, kailangan mong magtiis kapatid. Amen? Bilang isang kawan ni Kristo, bilang isang soldier ng Panginoong Yesus, bilang isang ambassador ni Kristo, kinakailangan kang magtiis para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus Kristo. Amen? Dahil po kapatid kayo, kapag meron kang pagtitiis, pag minamahal, may kasabihan nga po minamahal kapatid. Hallelujah! Ano ang pagtitiis? Po ang kasabihan ng minamahal? Kung Pag may tiyaga, may tiyaga, may nilaga. nilaga. Tama ba yun? Tama yun. Kung Praise the Lord. meron kang pagtitiis, meron kang nilaga. Praise the Lord. Hallelujah. At kapatid, ano po sabi dito? Kasama niya kung ating ikakaila siya ay ikakaila rin niya tayo. Kung i-deny natin, ano ba ang denial kapatid? Yun lang kapatid na hindi mo may share ang gospel na ba yun? Parang nahihiya ka. That is form of denial. Ang Kristiyano ka ba? Parang nahihiya ka sabihin mo bang Kristiyano ka? Kung may Biblia ka kapatid, hindi ka makapagdala ng Biblia dahil nahihiya ka. Huwag kang mahiya. Amen? Dahil kapatid, ang ebanghelyo ito'y napakahalaga. Kaya huwag kang mga minamahal mahiya dahil yung ikakahiya mo ang Diyos, ikakahiya rin niya tayo. Amen po ba? Kapag dininay mo ang Panginoon, i-deny ka rin ng ating Panginoon. At ang sabi mo ito, kung tayo hindi tapat, ang good news, siya'y nananatiling tapat. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya po naman, importante ang pagtitiis. Pagtitiis sa lahat ng aspeto ng ating paglilingkod sa Diyos. Dahil mga minamahal, habang may buhay may pagsubok. Ang pagsubok na yun, kapatid, ay yung dapat pagtiisan. Amen? Magtitiis ka, kapatid, dahil yung pagsubok at dito ka, hallelujah, lumilitaw ang tunay na pagiging Kristiyano mo. Kagaya po, kapatid, ng isang ginto, ito ay idadalang sa apoy upang upang lumitaw ang kanyang tunay na pagkaginto. Amen? Kaya habang buhay may pagbangon. Kinakailangan kang bumangon, kapatid. Kung ikaw man ay nanubok sa iyong paglilingkod sa Diyos bilang isang kawan ni Kristo, kinakailangan mong bumangon, mga minamahal. No retreat, no surrender. Habang Kristiyano ay hindi pa atras. Bagkus, ang mga tunay na sundalo ni Kristo, sila ay pasulong. Amen? Kaya habang may buhay may bakit nakatawa kayo? Hanapan niyo sa Facebook, sa TikTok. Kaya totoo yan, kapatid. Totoo yan. Habang may buhay, mayroong pagsubok, kinakailangan mong bumangon. Kaya habang may buhay, may pagbangon. Kapatid, bilang isang Kristiyano, at habang may buhay, mayroong pag-asa na darating kapag ikaw ay nagtiis sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? So, kapag tayo ng hangin ko ngayon, at umawin mo tayo sa ating pinakamamahal.
Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Awitin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yeah. Purihin ka, Panginoon. Awitin po natin, kapatid, ang yung unang pag-ibig. Yung unang pag-ibig po natin sa Panginoon, yung unang makilala po natin ng Panginoon, ni ayaw mong mali, kapatid. Ni ayaw mong umabsent. Pero ngayon, parang nawala yung unang pag-ibig mo.